Ano 'to? Sino 'to? Si Jason may tanong po kasi si Jason sa mga kababayan kaya naman po inilagay ko yung kanyang, picture diyan. Nagtatanong naman po kasi yung tao, mga boss. Meron pong katanungan, ano po, sino daw po ang pinakatiyaka? Sabi ni Jason sino daw po ang pinakatiyaka? Hindi lang daw po sa pagmumukha. Sino ang pinakatiyaka sa mga naging first lady ng bansa? Sagutin po natin kaya mga kababayan kung sino. Para sa akin po mga bossing, ako talaga naniniwala ako, yung sa beauty is in the eye of the beholder, mga kababayan. Kung sino po yung kunyari 'yan, kabiyak niya ang pangulo, maganda siya para sa pangulo. Kung sino man ang kabiyak ko, yun ang pinakamaganda para sa akin. Gano'n po ang paniniwala ko. Hindi man maganda sa labas na anyo mga kababayan, maganda naman ang asal mga bossing. Pero siyempre, ang tinutukoy ni DDSJ kung sino ang pinakatiyaka daw po mga kababayan, siyempre pisikal po 'yan. Ay naku, bakit ganito yung mga DDS ano po mga kababayan? Wala ba silang salamin sa kanilang mga bahay? Hindi ho ba nila alam kung ano ang definisyon ng pangit at kung sino yung mga pangit? Ako po hindi ako mahilig mag-content nung mga, kagaya nung mga ganyan, ad hominem, 'no? Hindi ako mahilig mag-content nung mga namimintas ng tao. Kaso po napapansin ko dito sa mga pangit, dito sa mga mga DDS supporter po, mga kababayan, kung sino pa po ang kulang ang bakod, kulang ang kung sino pa po ang hindi maganda ang itsura, sa kanila pa po, mga kababayan, nanggagaling yung mga pamimintas. Alam natin patanong 'yan, mga bossing, pero iba ang ibig sabihin niyan. Ano po, iba ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan. Bakit ganyan kayo? Mga DDS supporters, mga supporter ni dating Pangulong Duterte, wala na ba kayong ibang maibanat sa pangulo? Wala na kayong ibang maibanat sa ating, first lady? Kaya babanat naman kayo. Siguro hindi maganda sa inyong paningin ang ating first lady dahil puno ng puot at galit, 'di ho ba? Dahil puno kayo ng puot at galit sa unang ginang, sa Pangulong Marcos. Oh, kaya ang iniisip niyo wala ng maganda sa kanila, 'di ho ba? Hindi niyo nga nakikita yung mga proyekto, ng unang ginang. Tapos eto kapag nagsalita pa ho talagang talagang kapagka sa gigil niya ho mga kababayan, minsan nanggigigil 'to kapagka sinasabi kasi na pugante si Kibuloy, nanggagalit ho. Yung mga vlogger niyo, mga hindi marunong daw tayo mga kababayan kasi daw po tinatawag natin pugante si Kibuloy, hindi naman daw po pugante, hindi lang daw po available. Tignan niyo yung mga influencer nila 'no, ang gagaling mag-impluwensiya mga kababayan. Hindi wanted, hindi lang daw available si Kibuloy. Kasalanan daw ba ni Kibuloy yun na hindi siya available? Pero alam ni Kibuloy na pinapahanap siya ng batas na kailangan magsalita siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili, 'di ba? Oh, hindi daw available po, Pero ang nakikita ko, "Boss Jay, bakit mukhang merong mga hindi available diyan? Ano, absent ba 'yan? Nasaan na?" Pero, alam niyo po mga kababayan, mukhang eto si Boss Jay, tinamaan na doon sa binabanatan kasi ni Takeru Miyamoto ito, 'no? Sabi nung kapatid natin na si Takeru, "Eto si Jason milyon-milyon yung kinikita, 1,000,000 ang kinikita, hindi hindi daw magpa-dentista."
Eh, mukhang tinamaan at nasa pool na po mga kababayan. Dahil ho, nung nakita ko yung latest post niya, mukhang ano na, mukhang ipapaayos na ipapaayos na ho yung ngipin. Mga kababayan, mukhang sabi siguro, "Wala na, binabanat-banatan ako, ang lakas kong mang-asar tapos yung ngipin ko, ganito." Oh, ipapaayos na daw po, ayan niyo, mukhang may sponsor pa yata mga kababayan. Oh, 'wag na natin banggitin kung ano yung dental clinic, pero mukhang ano, "Salamat doc." Bago muna po muna ng itsura ng iba, tingin-tingin po muna tayo. Kagaya nung isang vlogger na bumanat sa'tin nung mga nakaraang, buwan, mga bossing, nasaan na? Ano na itsura? Ngangit pa din. Ano po, kapagka usapang pulitikal, 'no, pagalingan 'yan ng pag-eeksplanasyon, pagalingan 'yan nung pag-intindi kung ano yung mga ginagawa nung kabilang partido at ginagawa ng inyong partido. Kapagka wala na kayong maibanat, oh, ang ginagawa na ninyo, ayan, ad hominem na. Sasabihin na naman po nung mga DDS, "Yan ang trabaho mo, Mark, pakape-kape, magkokomento." Oo, eto tapos yung kokomentuhan mo pa si Jason sa 'no? Kayo po mga kababayan, sino ang pinaka-tsaka, oh, sa mga naging first lady po, mga bossing? Ako wala po akong sasagot diyan. Dahil ang ganda mga kababayan, iba-iba po ang definisyon niyan, ano? Merong maganda ang ugali, merong maganda ang labas na pang-anyo, iba-iba ho. Sabi ni Archie Beroya, "Tindi mo Sonsa, sino ba kamukha niyan kahit noong bata pa?" Naku, yun nga yung sinasabi ko ho mga bossing, 'no? Baka sabihin, Mark Ramos, pinag pinagtatawanan mo si Jay Sonsa, 'pag pinagkumpara nung kayo ay bata niyan, kayong dalawa nung bata, sino nga ba nagkamukha ni Jay Sonsa nung bata pa siya? O ganito na din ang itsura ni Jay Sonsa simula 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 nung bata pa mga kababayan. Itigil na ho natin ito, mga bossing, 'no? Lipat na kayo doon sa kagaya nung trabaho ni Vice Ganda. Kasi parang yung mga pinupukol niyo sa ating pangulo, sa first lady, parang pang-gano na lang, panglaitan na lang po, eh. Pero, take note, sa inyo nanggagaling yung mga panlalait na mga ganyan. Kayo pa may ganang magsabi o magtanong kung sino ang tsaka? Ibang klase kayo. Bili kaya kayo ng ano, salamin diyan sa bahay ninyo. Yung iba sa inyo nagba-vlog, pinagpapawisan, puwedeng magprito ng itlog sa mukha. Hmm, ikaw lumabas ka sa SM tama na, tigilan na natin 'to si Jason sa wala tayong makukuhang tama dito, mga kababayan. Ang makukuha lang natin diyan, si Kibuloy daw po, hindi wanted. Si Kibuloy daw po is unavailable lang po. Si Kibuloy daw po ay hindi fugitive o pugante, ano? Si Kibuloy daw po ay, unavailable lang po. O sige palitan na lang natin, wanted yung amo mo.